Yung anak ko. Ayun. Bella. Yan. Ah, good morning mga kasama. Nandito tayo ngayon sa aking library. Kasama ko si Bella. Papakita ko sa inyo. Yan. Yan. Ayan si Bella. Okay. Okay. Naglalaro si Bella. Okay. Mga kaibigan, mga kasama, ngayon, pag-uusapan natin yung sitwasyon na ang pulis ay nakabaril ng isang tao at ang tama ay marami. Hindi lang isa o dalawang bala, but more. Okay. Pag nag-iimbestiga tayo, tinitingnan natin kung ilan yung tama ng tao. Medyo maraming mga investigador ang nagkakaroon ng pagkaintindi or interpretation na pagka maraming tama ng bala ang biktima ay mayroong qualifying aggravating circumstance ng abuse of superior strength. Pag mayroong kasing ganyang qualifying aggravating circumstance, ang isang pagpatay ay ginagawa nating murder from homicide. Ang sabi ng mga investigador na iba, ang daming tama ng bala eh. So, talagang ginamitan ng grabing persa, abusong persa. Kaya, murder, hindi homicide. Di ba? So, the question is, if that happens, should we automatically categorize it as murder or homicide? I-relate natin doon sa naunang vlog ko tungkol sa nangyaring shooting incident sa Negros Occidental, na kung saan itong si Sergeant Socia, yung kafgo, nabaril niya yung biktima niya. Dalawa yung napatay niya eh. Lalo na yung una niyang napatay, mukhang madaming bala ang inilabas ng kanyang Armalite. Kung hindi ako nagkakamali, mga 6 na successive shots. So let us assume na 6 rin yung tama ng bala ng biktima. Dahil ba dyan, sasabihin nating murder? Di ba? Ngayon, para maintindihan natin yung sitwasyon ng pulis dyan or ng kafgo dyan, kailangan ilagay natin yung sarili natin sa sitwasyon niya. Alam naman natin na tayong mga pulis, pagka nahaharap tayo sa isang madugong enkwentro, nakipagbarilan tayo, mainit na sitwasyon, wala kang panahong mag-isip dyan.
Hindi mo pwedeng i-calculate dyan yung reaction mo. Or kung ilang bala, or kung ilang kalabit ng baril yung gagawin mo. Ang sa isip mo lang dyan, makaligtas ka sa panganib. At pwedeng hindi na makaputok yung kalaban mo. Or kung may itak, hindi na makaabot sa'yo yung suspect para tagain ka. So sa mga ganyang sitwasyon, ang pulis dyan o ang sundalo o ang isang tao na nasa armadong hanay ng gobyerno ay wala ng coolness of mind para i-calculate kung ano yung magiging resulta ng kanyang pagbaril sa tao. Hindi niya na pwedeng isipin na papatamaan ko lang ito sa paa or papatamaan ko lang ito sa kamay. Wala na siyang pakialam doon. Basta sa kanya, babarilin niya para siya ay makaligtas sa panganib. Pwedeng matamaan niya sa ulo or sa ibang parte ng katawan. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, mga kasama, pagka ang biktima ay maraming tama, hindi yan nagpapakita automatically ng qualifying aggravating circumstance ng abuse of superior strength. Kaya medyo may mali doon sa pananaw ng ating mga kasama na investigador na pagka maraming tama, automatically, ang tingin nila ay murder kasi maraming tama. Diba? Dapat, para maging abuse of superior strength, yung dami ng tama ng biktima, dapat may iba pang circumstansya na talagang nagpapakita na ganun niya yung nangyari. Inabuso niya nga yung kanyang armas or yung kanyang lakas kontra sa isang taong walang armas or walang lakas. Hindi lang siya dapat doon magpo-focus sa tama ng bala. So, ganun yun. Mga kasama, mayroon tayong YouTube channel. Ito ngang platform na pinapanood nyo. Kung interesado po kayong malaman or magkaroon pa ng karagdagang kalaman sa abot ng aking makakaya, ay pwede po kayo mag-subscribe. At willing po akong tanggapin yung mga katanungan nyo. Kahit noong paman, kasi matagal na po akong nagbibigay ng legal advice. Siguro po mga 10 years na. Ngayon ko lang po naisipang mag-video kasi naisip ko rin pong mas mapapadali at mas personal yung pagbibigay ko ng payo or yung maipapaabot ko yung aking advocacy, which is to enlighten, to help, to educate policemen regarding legal matters in my capacity as formerly the legal officer of the PNP. Hindi lang po limited doon sa mga legal matters, pwede rin po doon sa mga bagay na may kaugnayan sa PNP. Kasi po dati po akong abogado ng PNP, medyo malawak din po yung aking karanasan at ang aking kaalaman sa ating organisasyon. Pwede po kayo magpadala sa akin ng katanungan. And bago po natin yan sasagutin, magkasangguni po tayo doon sa mga nasa loob ng PNP ngayon, tatawagan natin para makuha yung kasagutan doon sa mga katanungan niyo po. In fact,
siguro yung sunod nating topic ay tungkol doon sa isang pulis na magre-retiro na, pero ngayon niya lang nalaman na may mali pala sa middle name niya. Yung middle name niya sa birth certificate niya ay iba kaysa doon sa middle name niya sa PNP. And for purposes of benefits, retirement benefits and pension, may implication po yan. Hindi po siya makakakuha ng pension, pati lump sum kung may problema po sa pangalan niya. Hindi lang po sa pangalan, pati sa marriage contract. Yung marriage contract naman, kailangan mag-ingat tayo dyan kasi pag namatay tayo, naku, ang hirap na makakuha ng pension, survivorship benefits, pension, yung mga asawa natin pagka may problema yung marriage contract natin. So, next topic, I think that will be our subject. So, dito na lang po muna. It is a short video but I hope it enlightens you regarding the matter that I just discussed. Ito po si Major Reynold Villania, nagsasabing pagka pulis ka, mahusay ka. Bye-bye, maraming salamat po.